Breaking news, marami sa mga miyembro ng Israeli Defense Forces ang nasawi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsalita tungkol dito. At kung bakit ito nangyari ay may sinisisi si Benjamin Netanyahu. Sino kaya ito? Ano kaya ito? Bakit ito nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawin muna mga kaibigan, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 28, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong kaganapan sa loob ng Israel at sa giyera na kinaharap nito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at meron itong inamin. Tahasang sinabi ni Benjamin Netanyahu na marami sa mga miyembro ng Israeli Defense Forces ang pumanaw dahil sa pakikipaglaban nito sa mga militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas, militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah at militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis na kapwa sinusuportahan ng Iran na siya namang itinatanggi ng kanilang gobyerno. Pero kalaunan, inamin din ng Iran na sinusuportahan nga nila ang nasabing mga militanteng grupo. Ngayon, hindi maikakaila na sa Yemen marami ang mga nasawi dahil sa gerang ito. Hindi rin maitatanggi na marami ding mga Lebanese ang nasawi sa gerang ito, mapamilitanteng grupo man o mga sibilyan, lalong-lalo na mga kaibigan sa Gaza. Kapwa mga sibilyan at miyembro ng Hamas ay nasawi dahil sa napakalaking digmaan nito na umabot pa lampas 2 taon. At hindi rin maikakaila na sa panig ng Israel ay meron ding mga nasasawi. May mga sibilyan at marami talaga mga kaibigan yung mga hostage at meron din mga sundalo. Sa videong ito mga kaibigan ay sinabi mismo ni Benjamin Netanyahu at inamin niya ito na maraming mga miyembro ng IDF ang nasawi at ang kanyang sinisisi mga kaibigan, hindi ang estilo ng pakikipaglaban ng Israel sapagkat ayon sa Prime Minister, sapat daw ang training ng kanilang mga sundalo at kung tapang ang pag-uusapan, meron daw nito ang IDF. Tama nga naman dahil aanhin natin ang tapang kung kulang naman tayo sa kagamitan, lalong-lalo na sa giyera sa kasalukuyang panahon. Hindi katulad noong giyera noong mga nakaraang taon na kung saan mga kaibigan, kinakailangan meron lamang itak, sibat at iba pa. Pero ngayon, lamang talaga kung makikipagdigma ang isang bansa kung meron itong mga high-tech na kagamitan. Hindi maikakaila na ang Israel ay meron ding high-tech na kagamitan. High-tech din ang kanilang air defense system at mga pang-atake. Ang kanilang intelligence capability ay high-tech din. At katunayan, meron ng pinakabagong air defense system ang Israel at tinatawag itong Iron Beam. Laser ito at kaya nito na sumalag na mga pag-atake mula sa ibang bansa. Pero ang tinutukoy ni Benjamin Netanyahu na dahilan kung bakit marami sa mga miyembro ng IDF ang nasawi, ito ay dahil sa tinatawag na arms embargo. Tinutukoy nito mga kaibigan ang mga armas na sana ay i-deliver sa Israel pero hindi itinuloy ng United States of America kahit na meron mang mga naapruba na kinakailangan na itong ipadala sa Israel ay hindi ito natuloy. At nangyari ang naturang arms embargo sa panahon ni Joe Biden, dating presidente ng Amerika na siyang pinalitan ni President Donald Trump.
Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si Joe Biden, pero alam ng lahat kung sino ang pinalitan ni President Donald Trump. Sinabi ito ni Benjamin Netanyahu kahapon lamang mga kaibigan, January 27, 2026, Martes, sa isang speech sa harap mismo ng Israeli soldiers. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kaya raw marami ang mga nasawi, hindi dahil sa mga duwag ang mga sundalo ng IDF, kundi naubusan na raw sila ng ammunitions. Kumbaga, kulang na sila sa armas. Kaya pala, noong maipanalo ni US President Donald Trump ang kanyang laban sa eleksyon bilang Pangulo ng Estados Unidos laban kay Joe Biden, isa sa kanyang mga priorities ay ang armas ng Israel. Agad na nag-utos si Donald Trump na kung anuman ang mga naapruba na arm deal sa pagitan ng Israel at ng Amerika sa panahon ni Joe Biden ay itutuloy. At katunayan, ito nga ay idineliver ng United States of America. At maliban pa riyan, nagkaroon pa ng bilyong-bilyong dolyar na arm deal ang Israel at United States of America sa ilalim na ng administrasyon ni President Donald Trump. At noong nagkadigmaan ang Israel at Iran sa loob ng 12 araw, isa sa mga matinding air defense system ng Amerika ay ipinadala sa Israel. Tinatawag ito na THAAD. Ibig sabihin, ang Israel ay nagkaroon ng 4 na layer ng air defense system. Una, yung THAAD, Arrow 1 at 2, David Sling at yung tinatawag mga kaibigan na Iron Dome air defense system. Ngayon, kung hindi tatanggalin ng United States of America ang kanilang THAAD, ang Israel ngayon ay meron ng 5 layers ng air defense system sabagat operational na ang tinatawag na Iron Beam air defense system ng Israel. Kaya hindi tuloy maiiwasan na nagkakaroon ng comparison kung sino nga ba ang mas magaling na presidente ng United States of America, si Joe Biden ba o si President Donald Trump? Lalong-lalo na mga kaibigan, sinasabi ni President Donald Trump na kung siya lamang ang presidente noong hindi pa nagsisimula ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia ay hindi sana ito mangyayari. Kaya hindi rin natin masisisi ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa kanyang sinabi nitong nakaraang mga linggo. Tahasan kasing sinabi ni Netanyahu na kinakailangan nilang magsagawa ng sarili nilang mga armas nang hindi na ito nagdidepende pa sa ibang mga bansa. Katakataka rin ang mga pahayag na ito sapagat alam ng buong mundo na ang Israel at United States of America ay talagang napakalapit na magkakaibigan at nagsusuportahan ito sa kanilang mga armas pandigma, mapahimpapawid, karagatan o kahit nasa ground operation. Pero ganun pa man, marahil ay iniisip ni Benjamin Netanyahu na ang pagkakaibigan ng Israel at ng United States of America ay magdidepende pa rin kung sino ang makakaupo bilang leader ng naturang bansa. Kung Israel lamang at United States of America ay talagang magkaibigan ito. Pero paano kung iba ang pananaw ng iba't ibang leaders? Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, mas mabuti nang nakakasiguro. Kaya kinakailangang magkakaroon sila ng kanilang sariling mga armas. Ano kaya ang inyong opinyon tungkol sa mga pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu? Tama kaya ito o isang napakalaking pagkakamali? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.